Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Elder Ivy Castromayor ng CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating pagbubulay-bulayan, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We glorify your holy name. We magnify your greatest name, O God. And we thank you for your holy word. Guide us today, O Lord, as we study your word, and help us to deeply understand and observe this, O God, as our daily guide. And may you also give us more wisdom and knowledge, O Lord, in dealing with your word every day. Maraming salamat, and with the power of your Holy Spirit, we pray, O God, that this word, your word, be revealed in our hearts, in our mind, O Lord, at magsilbi namin treasure, Panginoon, at gabay sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samod dalangin. In Jesus' name, Amen. Atin pong basahin ang Biblia mula po sa Numbers o ang mga bilang, chapter 20, verses 27 to 29. At ang title po nito ay si Aaron o si Aaron sa bundok ng Hor. Sabi po sa verse 27, ganoon nga ang ginawa ni Moises, umakyat sila sa bundok habang nakatingin ang buong bayan. 28, pagdating sa itaas ng bundok, hinubad ni Moises ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar. Doon ay namatay si Aaron, subalit sina Moises at Eleazar ay bumalik na sa kapatagan. 29, nang malaman ng sambayanan na patay na si Aaron, 30 araw silang nagluksa. Pagpalain po ang bawat isa sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tunay nga po ang Diyos ay tapat sa kanyang mga sinasabi, kaya naisakatuparan ang kanyang salita sa nakatakdang kamatayan ni Aaron. Sa pagsunod ni Moises ay isinama niya si Aaron sa pag-akyat sa bundok at kasama nga po ang panganay na anak nitong si Eleazar upang doon ay gawin ang iniitos ng Diyos. Ayon sa Biblia, sa mga bilang, chapter 33, verse 39, si Aaron ay 123 years old nung siya ay namatay sa bundok ng Hor. So, nasaksihan po ng buong bayan ang kaganapang ito, kung kaya sa itaas ng bundok, nung ando na po si Aaron, si Moises at si Eleazar, ay tumingin sila sa kalawakan at sinunod ang utos ng Panginoon. Doon po ay nagkaroon ng ordination. So, nasaksihan po ito ng publiko sa mula sa kapatagan, ay nasaksihan nila ang paglipat ng damit or banal na kasuotan or sagradong kasuotan ni Aaron at isinuot ito kay Eleazar na siyang hahalili o papalit sa kanyang amang si Aaron upang maging mataas na sacerdote o high priest. So alam natin na si Aaron ay una sa mga unang high priest na inappoint ng Panginoon at tunay nga na na-witness ng publiko ang paglipat ng kanyang ministry o ng kanyang gampaning iiwan. So sa madaling salita, ito po ay naganap bago tuluyang mamatay si Aaron. So na-witness niya rin ang paglipat ng kanyang katungkulan sa kanyang panganay na anak na si Eleazar, na ginawa nga po ito ni Moises para ma-transfer ang damit niya or ang robe niya. So this means po ay isang ordination o paglipat ng kanyang katungkulan. So yun po ang utos ng Panginoon. Kung atin pong aalalahanin, si Moses at Aaron ay sila po ay magkapatid. So nagtulungan sila sa maraming taon at na-witness ni Moises ang leadership ni Aaron at namuno sila sa mga Israelita. May mga katagumpayan sila at mayroon din naman pong mga kabiguan. Katulad na lamang ng mahulog sila sa kasalanan. Sa leadership ni Aaron ay nagkaroon ng pagsamba sa golden calf sa Mount Sinai at dun po ay nahulog sila ang buong sambayan ng Israelita sa kasalanan. So ito po ay nagkaroon ng idolatry at yun po ay isa sa naging matinding kasalanan na nagawa ni Aaron.
Sa mga huling sandali ni Aaron, maaaring siya ay lubos na nagbuni-muni nung nandun na po siya sa bundok at matagal malamang ay napagsisihan niya na rin po ang kanyang mga nagawang paglabag sa utos ng Diyos at ang kabiguan ng kanyang pamumuno na nagdulot naman sa kanyang hindi magpasok sa pangakong lugar o lupang pangako na Kanaan. At sa sukdulan nga po ay ang kanyang nakatakdang kamatayan. At nabanggit din po sa Biblia na doon sa bundok ng Hor ay namatay si Aaron at doon din siya inilibing. Ito ay isang tahimik na kamatayan. Bilang isang tao na leader, si Aaron ay ang nakawitness lamang ng kanyang huling kamatayan ay ang kanyang kapatid na si Moises at ang panganay na anak lamang na si Eleazar. So tahimik lang ang kanyang kamatayan, itinakda ng Panginoon at hindi na nga po ito naging bongga pa o naging malaking kaganapan pa sa buong Israelita. Kaya naman sa pagbaba ng bundok ni Moises at ni Eleazar, kaya nang nalaman na po ng mga tao, namatay na nga po si Aaron doon sa bundok, ang buong kampo ay nagdalang mahati ng 30 araw sa pagkamatay po ni Aaron. Kabila nito, lubos po rin ang pagdadalamhati ng kanyang kapatid na si Moises dahil alam naman natin na magkasama po sila sa mahabang taon at si Aaron ang naging confidante o naging katiwala talaga ni Moises sa mahabang paglalakbay po nila sa wilderness. So sa ating pong konklusyon, sa kabila ng lahat, si Aaron ay aalalahanin pa rin bilang isang lingkod ng Diyos dahil siya ang unang mataas na saserdote ng Diyos. Siya ay mahusay na tao ngunit may pagkakamali. Siya ay naging tapat bagamat may pagsuway din naman. Ngunit tunay na mahal ng Diyos si Aaron sa kabila ng lahat. Alam natin na gracious, merciful pa rin ang Panginoon sa kabila ng maraming kabiguan ni Aaron at napatawad siya sa kanyang mga kasalanan. At sa kabila nga po ng mga kabiuguang iyon o pagkukulang, nakita pa rin naman natin na naging lingkod si Aaron sa Diyos at namuhay siya para pagpalain pa rin ang mga sangkatauhan na kanyang pinamunuan. Dito po ating makikita na may mga failure ang leadership, may mga kabiguan, lalo na po pag nalubog na sa kasalanan or masyado pong maraming kasalanan ang nagawa kaya naging total failure sa Panginoon. Ngunit dahil sa awa at biyaya ng ating Panginoon ay just pa rin siya sa mga pangyayari dahil siya pa rin ang Diyos ng katarungan. Kaya gayon na lamang sa New Testament ay nagbabala na nga po si Apostle Paul sa atin sa Book of Corinthians. Sabi po sa chapter 10 ay nailahad ni Paul na huwag na tularan ang kanilang mga ginawa, lalo na po ng mga Israelita noon sa leadership ni Aaron kung saan ay nagkaroon ng mga idolatry na ang mga tao, sabi po sa Corinthians 10:7-8, do not be idolaters. People sat down to eat, sit, and drank, and indulge in revelry. They committed sexual immorality, and these things happened to them as examples, as warning for us. Sabi po sa Corinthians 10:11. So meron na pong pagwa-warning si Paul sa ating lahat na nakita natin from the history of the Israelites kung saan ay nalulung sila sa idolatry. Pagsamba nga po sa golden calf kay Baal ay warning na ni Paul sa atin na huwag na natin pong tularan ang mga ganoong gawa. Bagkus, we should be aware of that. Dahil sabi nga po sa Corinthians 10:9, we should not test Christ as some of them did and were killed by snakes. Do not grumble as some of them did and were killed by destroying angel. So, makikita lang po natin na ang mga yon ay may karampatang kaparusahan, ang mga pagkakamali, ang mga kasalanan. Kaya natin pong panalangin na ang awareness na ito mula sa buhay ni Aaron ay maging silbing aral din po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay nagbulay-bulay ng inyong salita at tunay nga na alam namin, Panginoon, na ginamit mo si Aaron bilang inyong tapat na lingkod at siya naman po ay sumunod, ngunit meron din po siyang kabiguan o meron din siyang disobedience, meron din kayong justice or sa kanya, Panginoon, kung kaya alam namin na mahabagin kang Diyos, maawain kang Diyos, ngunit ikaw pa rin ay makatarungan sa lahat ng iyong mga ginagawa. Kaya tulungan niyo po kami bilang inyong mga lingkod, inyong mga anak, na maging aware po sa mga kasalanan, maging aware po sa mga ganitong gawain na maaari namin maipahamak. O Lord, we believe that your
your righteous hand are upon us, Panginoon. And you like us, you want us to be righteous as you are. Kaya itinuro niyo po itong mga salita mo na sa gayon sa aming pagsunod sa iyo ay wag na po naming tularan ang mga kamaliang nagawa ng mga naunang leader sa Biblia, Panginoon. Because you want us to be victorious hanggang sa dulo ng aming mga pamumuhay, O Lord. At the end of our lives, Panginoon, dito sa mundo ay nais mong mamuhay kami ng may kagalakan, ng may pagsunod, mamuhay, O Diyos, ng lubos na may takot sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming salamat na langin. Maraming salamat po sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Amen.